Sandosenang Sapatos. Kwento ni Dr. Luis Gatmaytan. Guhit ni Beth Parocha Doctolero. Sapatero si tatay. Kilalang kilala ang mga likha niyang sapatos dito sa aming bayan. Marami ang pumupunta sa amin para magpasadya. Ayon sa mga sabi-sabi, tatalunin pa raw ng mga sapatos ni tatay ang mga sapatos na gawang Marikina. Matibay, pulido at malikhain ang mga disenyo ng kanyang mga sapatos. Paano mo ba naiisip ang ganyang mga estilo? Kay gaganda! Siguro, dinadalaw ka ng musa ng mga sapatos at swelas. Parang may magic ang iyong kamay! Sa lahat ng papuri, matipid nangingiti lamang si tatay. Tahimik na tao si tatay. Bihirang magsalita. Lumaki ako sa piling ng mga sapatos na gawa ni tatay. Madalas na kinaiinggitan ako ng mga kalaro at kaklase ko. Buti raw at sapatero ang tatay ko. Lagi tuloy bago ang sapatos ko kapag pasukan. Kapag Pasko, kapag birthday ko, o kung nakatanggap ako ng honors sa klase. Ginagawan pa ako ng ekstrang sapatos ni tatay kapag may tira-tirang balat at tela. Buti ka pa, Karina. Laging bago ang sapatos mo. Ako, lagi na lang pamana ng ate ko. Sa akin na pupunta lahat ng pinagliitan niya. Himutok ng isang kaklase. Nasa grade 2 na ako nang muling magbuntis si nanay. Kay tagal naming hinintay na magkaroon ako ng kapatid. Sabi ng lola ko, sinagot na raw ang matagal nilang panalangin na masundan ako. Naku, magkakaroon na pala ako ng kahati sa mga sapatos. Pero di bali, dalawa na kaming igagawa ni tatay ng sapatos ngayon. Habang nasa tiyan pa si baby, narinig kong nag-uusap sina tatay at nanay. Nagpa-check up ako kanina. Sabi ng doktora, babae raw ang magiging anak natin. Talaga? Kung babae nga, pag-aralin natin ang ballet. Gusto kong magkaroon ng anak na ballet dancer. Ngayon pa lang ay pag-aaralan ko ng gumawa ng mga sapatos na pang ballet. Sabi ni tatay. Pero hindi lahat ng pangarap ni tatay ay natupad. Nagulat kaming lahat nang makita ang bago kong kapatid. Wala itong paa. Ipinanganak na putulang 2 paa. Nakarinig kami ng kung ano-anong chismis dahil sa kapansanan ng kapatid ko. Siguro raw ay binalak na ipalaglag din nanay ang kapatid ko kaya kulang-kulang ang parte ng katawan. Nilusaw raw ng mga mapinsalang gamot ang kanyang mga paa. Isinumpa raw ng mga diwata ng sapatos si tatay dahil mahal na itong sumingil sa mga pasadyang sapatos. O baka raw ipinaglihi si Susie sa manika. Nanay, bakit po walang paa si Susie? Nagkaroon kasi ko ng impeksyon, anak. Nahawa ako ng German measles habang ipinagbubuntis ko pa lang ang kapatid mo. At iyon ang naging epekto. Malungkot na kwento ni nanay. Hindi na magiging ballet dancer ang kapatid ko. Malulungkot si tatay. Araw-araw, ganun ang naiisip ko kapag nakikita ko na walang mga paa si Susie. Kaya pinilit ko si nanay na pag-aralin ako sa isang ballet school. Dati kasi ayaw kong mag-ballet, pero... Mrs., bakit hindi niyo po subukang i-enroll si Karina sa piano? O sa painting? O sa bandurya class? Hindi yata talagang para sa kanya ang pagsasayaw. Sabi kay nanay ng teacher ko sa ballet. Nalungkot ako. Hindi para sa akin, kundi para kina tatay at Susie at sa mga pangarap na masyadong mailap. Saksi ako kung paanong minahal si Susie ni na tatay at nanay. Walang pwedeng manloko kay bunso. Minsan, habang kami ay nagtitiktik sa parke, may isang mama na nakakita kay Susie. Tignan nyo, pwedeng pangkarnabal yung bata. At itinuro nito si Susie. Biglang namula si tatay sa narinig. Tumikom ang mga kamao. Noon ko lang nakitang nagsalubong ang mga kilay ni tatay.
Anong problema mo, ha? Muntik na niyang suntukin ng lalaki. Mabutit napigilan siya ni nanay. Isang gabi, habang nakahiga kami sa kama, narinig kong kinakausap ni tatay si Susie. Anak, hindi baling kulang ang mga paa mo. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Alam naming espesyal ka sa mata ng Diyos. Mas mahalaga sa amin na lumaki kang mabuting tao at buo ang tiwala sa sarili. Masuyo niya itong hinalikan. Hindi tumigil si tatay sa paglikha ng sapatos para sa akin. Pero napansin ko, kapag sinusukatan niya ang paa ko, napapabuntong hininga siya. Pagkatapos ay titingin sa kuna. Sayang bunso, di mo mararanasang isuot ang magagarang sapatos na gawa ni tatay. Bulong ko kay Susie. Lumaki kami ni Susie na malapit ang loob sa isa't isa. Hindi naging hadlang ang kawalan niya ng paa para makapaglaro kami. Marami namang laro na di nangangailangan ng paa. Lagi nga niya akong tinatalo sa sungka, jackstone, scrabble at pitik bulag. Ako ang tagapagtanggol niya kapag may nanunukso sa kanya. Ako ang tagatulak ng wheelchair niya. Ako ang ate na alalay. Noon ko natuklasan na marami kaming pagkakatulad. Parehong mas magaling ang aming mga kamay kaysa aming mga paa. Ako sa pagpipinta. Siya sa pagsusulat ng mga kwento. At oo nga pala, si tatay, kamay rin ang magaling sa kanya. Minsan, ginising ako ni Susie. Sabi niya na naginip siya ng isang pambihirang sapatos. Napakaganda raw nito sa kanyang mga paa. May paa siya sa panaginip? Gulat na tanong ko sa sarili. Maniwala ka, ate. Kay ganda ng sapatos sa panaginip ko. Kulay dilaw na charol na may dekorasyong sunflower sa harap. Magbe-birthday siya noon. At napansin ko, tuwing nalalapit na ang kanyang kaarawan, nananaginip siya ng mga sapatos. Ate, nanaginip na naman ako ng sapatos. Kulay pula ito na velvet at may malaking buckle sa tagiliran. Binanggit din niya sa akin ng sapatos na kulay asul na bukas ang dulo at litaw ang mga daliri ng paa niya. Ang sapatos na puti na may kaunting takong at may ribon na pula. Ang sapatos na yari sa maong na may burdang buwan at mga bituin. Ang sandalyas na parang lambat. Ang kulay lilang sapatos na may nakadikit na bilog na kristal sa harap. Manghang-mangha ako sa kung paanong natatandaan niya maski ang pinakamaliliit na detalye ng mga sapatos. Ang disenyong bulaklak, ribbon, botones, sequins, beads o buckle. Inaangkin niya ang mga sapatos na yon. Ate, paglaki ko, susulat ako ng mga kwento tungkol sa mga sapatos na napapanaginipan ko. Ikaw ang magdodrawing ha? Paglipas pa ng ilang taon, namahinga na si tatay sa paggawa ng mga sapatos. Gumagawa na lamang siya ng sapatos para sa mga suking di matanggihan. Noong nagdao siya ng kaarawan, niregaluhan ko siya ng isa kong painting na may nakapintang isang pares ng maugat na kamay na lumilikha ng sapatos. Binigyan naman siya ni Susie ng isang music box na may sumasayaw na ballet dancer. Pinasaya niyo ang tatay niyo, sabi ni nanay. Pagkatapos noon, naging sakiti na si tatay. 12 taon si Susie nang pumanaw si tatay. Isang araw, hindi sinasadyay napagawi ako sa bodega. Naghahalongkat ako ng mga lumang sapatos na pwedeng ipamigay sa mga bata sa bahay ampunan. Sa paghahalughog, nabuksan ko ang isang kahong mukhang matagal nang hindi nagagalaw. Naglalaman ito ng maliliit na kahon. Mga kahon ng sapatos na maingat na nakasalansan. Para kanino ang mga sapatos? May umorder ba na hindi na i-deliver? Tanong ko sa sarili. Pero nang masdan ko ang mga pares ng sapatos na yon, nagulat ako. Taglay na mga sapatos ang pinakamahuhusay na disenyo ni tatay. Iba-iba ang sukat ng mga ito.
May sapatos na pang baby. May sapatos na pambinyag. May pampasyal. May pampasok sa eskwelahan. May pansimba. May sapatos na pang dalagita. Lalo akong nagulat nang mabasa ang kanyang dedication sa nakasabit na papel. Para sa pinakamamahal kong susi, alay sa kanyang unang kaarawan. Inisa-isa ko ang mga kahon. Lahat ng sapatos na nandoon ay para kay Susie. Di yata't iginagawa ni tatay si Susie ng mga sapatos? Para kay Susie, lugod ng aking buhay sa pagsapit niya ng 7 kaarawan. Taon-taon, hindi pumalya si tatay sa paglikha ng sapatos sa tuwing magdaraos ng kaarawan si Susie. Sandosenang sapatos lahat-lahat. Handog sa mahal kong bunso sa kanyang 12 kaarawan. Napaiyak ako na makita ko ang mga sapatos. Hindi ko akalaing ganun pala kalalim magmahal si tatay. Binitbit ko ang sandosenang sapatos at pinakita ko kina nanay at Susie. Hindi ko alam na may ginawa siyang sapatos para sa iyo, Susie. Namuo ang luha sa mga mata ni nanay. Inilihim niya sa akin ang mga sapatos. Ate, ito ang mga sapatos na napanaginipan ko. Hindi makapaniwalang sabi ni Susie habang isa-isang hinahaplos ang mga sapatos. Ha? Noon ko lang naalala ang mga sapatos na ikinukwento ni Susie. Dilaw na charol na may dekorasyong sunflower sa harap. Kulay pulang velvet na may malaking buckle sa tagiliran. Asul na sapatos na bukas ang dulo at litaw ang mga daliri. Kulay puti na may kaunting takong at may ribon na pula. Sapatos na yari sa maong na may burdang buwan at mga bituin. Sandalyas na parang lambat. Kulay lilang sapatos na may nakadikit na bilog na kristal sa harap. Naisip ko, tinawid kaya ng pag-ibig ni tatay ang mga panaginip ni Susie para maipasuot sa kanya ang mga sapatos? Hindi ko tiyak. Ang tiyak ko lang, hindi perpekto ang buhay na ito. Gaya ng hindi perpekto ang pagkakalikha sa kapatid ko. Pero may mga perpektong sandali. Gaya ng mga sandaling nililikha ni tatay ang mga pinakamagagarang sapatos para kay Susie. Sandosenang sapatos. Kwento ni Dr. Luis P. Gatmaytan. Guhit ni Beth Parocha, Doctolero.